Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo po for today. We have Lapis Lazuli, make a decision. Ayan. So, meron kayong decision making siguro na kinakaharap talaga sa ngayon, Aries. At maaring, alam mo yun, nagdadalawang isip pa kayo siguro sa pagdedesisyon, or maybe hindi pa kayo makapag-desisyon dahil nag-iisip talaga kayo, no? Pinag-iisipan ninyong mabuti kung ano yung nararapat ninyong gawin, no? So, maaaring ganon. Maaari din na nako-confuse kayo, or maybe siguro hindi pa ninyo nakikita yung truth ng situation, kaya hindi kayo makapag-decision pa ngayon. So maybe inaantala muna ninyo, you're still weighing things out. Siguro mga ganun ang sitwasyon ninyo, no, Aries? Pero ang sinasabi naman ng card na to para sa iyo, make a decision anyways before it gets even more complicated, no? Kasi siguro kung mas patatagalin nyo pa, so maaring mag-cause pa rin yan or mag-create pa ng mas maraming problema, no? Kaya make a decision anyways, no? Mag-tune in kayo sa inyong intuition dahil makakatulong yon na maging malinawan kayo, no? Makakatulong yon na makapag-decision kayo, tawag dito, i-guide kayo nun, no, sa tamang decision, no, makakapag-decision kayo ng sound fair, no, na, alam mo yun, mas makakatulong sa inyong situation sa ngayon. So, what else? We have fluorite, ayan, find peace within, Aries. Yun ang kailangan ninyo sa ngayon. You know, you may need to reflect ngayon, Aries, no? You may need to reflect, you may need to put yourself into solitude nang sa gayon makuha ninyo yung inner peace ninyo, no? You may need to do that para nang sa gayon siguro mas gumana ng inyong pakiramdam muna, no? Makapag-declutter muna kayo ng mga negative thoughts, negative feelings, emotions ninyo, no? Nang sa gayon magkaroon kayo ng makalma kayo, kumbaga, no? Magkaroon kayo ng katahimikan, kapayapaan sa dibdib, no? And with that, no, siguro yun ang magiging daan para makapag-isip kayo ng mas malinaw, no? So what else, Aries? We have clear quartz. Yan, get crystal clear. So, mas makakatulong talaga sa inyo na mag-reflect, mag-solitude, mag-spend time alone kayo, mag-meditate kayo, no? Para nang sa gayon, ma-figure out ninyo kung ano nga ba talaga ang kailangan ninyong gawin, ma-figure out ninyo kung ano nga ba talaga yung desisyon na gagawin ninyo na makakabuti sa inyong sitwasyon. So, you really need to, release anything and everything, no, na nakakapagpagulo ng inyong isipan, nakakapagpagulo ng inyong damdamin, no, kasi parang may confusion dito akong nakikita, maybe because hindi rin ninyo siguro mapagdesisyonan ang bagay na to dahil hindi rin malinaw sa inyo kung ano do talaga yung gusto ninyo, no, o ano yung gusto ninyong mangyari, ano yung gusto ninyong ma-achieve, no, sa bagay na to. Kaya you really need to get crystal clear about what you really want muna before you can make a decision. So, siguro, hindi kayo nakakapag-isip ng maigi, malinaw, Aries, dahil siguro you're always busy, you're always preoccupied with something. Kaya kailangan ninyo na mag-step back muna ng kahit saglit lang from that so that you can think, no? So that you can figure out what you really want, what you really need sa sitwasyon na to. Then maybe, you can figure out eventually kung anong kailangan ninyong gawin, anong kailangan ninyong gawing decision dito na makakatulong sa inyo, no? So, what else for Aries? We have Iolite, shift your money mindset. Yan. So, maybe yung decision making na to, maybe this is related to your money, no, related to your source of income, no, maaring ganun ang ganap. I-shift daw ninyo ang inyong money mindset. Siguro ang iba sa inyo dito, yung mindset ninyo is
nandyan sa lack mindset, no? Sa LACK mindset. So, i-shift ninyo yan into positive and abundant and prosperous mindset. Kasi alalahanin din ninyo, Aries, no, na yung thoughts natin, yung feelings and emotions natin are very powerful. Kung ano yung iniisip natin, yun ang nararamdaman natin, diba? Kung ano nararamdaman natin, that translates to our actions and that what transpires sa ating 3D reality. So, kung ano yung lumalabas sa ating 3D reality, that is the exact manifestation ng kung ano ang nasa isip natin, ng nasa loob natin. Kaya, kung ang iniisip ninyo is lack, no, kung ang mindset ninyo is lack mindset, most likely yun ang makikita ninyo sa inyong 3D reality. Yung mga kulang, yung problema sa pera, yung mga financial constraints, financial difficulties, no? Kaya kung gusto ninyo maging positibo, gusto ninyo maging prosperous and abundant, no, ang life ninyo, unahin na ninyo sa isip nyo pa lang, no? I-instill na ninyo yung prosperity and abundance. I-instill na ninyo sa isip ninyo kung anong klaseng sitwasyon sa pangkaperahan ang gusto ninyong makita and ma-experience sa inyong 3D reality. So ito, no, maaring this is lack mindset na meron kayo. Kaya iniimbitahan kayo dito na i-shift na ninyo ang inyong money mindset into abundant and prosperous mindset. Nang sa ganon, abundance and prosperity din ang dumating sa inyo, no? Financial opportunities ang lumapit sa inyo, no? And not financial problems, alright? So, you also have Celestite, soothe your soul. Ayun, so kailangan talaga ninyo dito na magmuni-muni kayo. You really need to put yourself in solitude dito ng kahit papano, no? Pagod na din kasi ang katawan ninyo, pagod na din ang isip ninyo. Kaya iniimbitahan na talaga kayo na magpahinga din kayo, magmuni-muni muna kayo dahil with that, marerelax ang isip ninyo, marirelax ang lahat ng cells sa inyong katawan, and you can soothe your soul then at the same time, Aries. So pahinga muna ng konti, no? I'm getting the energy of Four of Swords dito na iniimbitahan kayo na mag-ano muna kayo, mag solitude, mag me time, spend some time, no, for yourself na makapag-rest ang buo ninyong katawan. Okay? So, Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Leo for today. We have Tiger's Eye, overcome your fears. Ayan, Leo, overcome your fears. I-give up nyo na yan, ano? I-give up nyo na yan. I-dispatch nyo na yung takot ninyo. Because otherwise, no, yung takot kapag yun ang inalagaan natin sa sarili natin, walang progress sa buhay natin. Walang moving on, walang moving forward, no? Kasi it will prevent you from doing whatever you want to do. It will prevent you from being successful. It will prevent you from moving on sa buhay ninyo. Kaya ito yung panahon na para i-ano nyo na yan, tanggalin na sa buhay ninyo yung takot na yan so that you can move forward with your life, no? Huwag kayong matakot kasi alam niyo naman na you are given skills, you are given talents, you are given gifts, 'di ba, ng Divine Universe, at para magamit ninyo yan para sa iyong pagtatagumpay, 'di ba? You have all it takes, no, for you to be successful sa buhay, Leo. Kaya doon na lang kayo umangkla, no, sa inyong mga talents, skills, and gifts. Meron kayong kakayanan para maging magtagumpay kayo. Huwag kayong, para maging matagumpay kayo, huwag kayong matakot. Okay? So, what else?
we have lepidolite, recall your dreams. Ayan. For some of you, Leo, maaring merong mga divine guidance na pinapadala sa inyo ang divine universe through your dreams. May mga messages na pinapadala sa inyo ang Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga panaginip. Kaya napakahalaga po na i-decode ninyo ang ibig sabihin ng inyong mga panaginip, no? When you wake up in the morning, pag naaalala pa ninyo kung ano yung mga elements ng inyong panaginip na natatandaan nyo pa, no? Make sure na pag nagkaroon kayo ng oras or maybe make time for it talaga na i-decode ninyo, i-google ninyo kung anong ibig sabihin ng mga elements ng inyong panaginip because that is your guidance, no? As you navigate your life sa ngayon, as you navigate your situation sa ngayon. So what else? We have Unakite, live in the now. Napakaganda, diba? Live in the now. Napakagandang reminder ito kasi just be practical, diba? But just realistic. Kasi maaring ang iba sa inyo dito is so focused on what is in the future, no? Focused on planning for the future. No, maaring lahat or mostly sa inyong ginagawa, pinagtutuunan ng pansin is para sa future, yung ganun. At maari din naman ang iba sa inyo, so focus naman sa nakaraan na, what is already in the past, di ba? Maaring ganun din ang ganap ng iba sa inyo dito. But, mas mabuting dito sa present time, sa present moment kayo mag-focus, embrace and enjoy whatever it is na nandito sa ngayon dahil nandito ang nandito yung power, nandito yung most powerful time, 'di ba? Yung now. Kasi dito marami kayong magagawa. Makikita ninyo kung ano yung ginagawa ninyo mismo. Dito mababago ninyo ang mga bagay-bagay. Marami kayong magagawang adjustment. Marami kayong makikreate ng mga bagay or sitwasyon sa ngayon. Pero yung nakaraan na wala na, 'di ba? Expired na, wala na tayong magagawa doon. Sa future naman, wala pa rin naman tayong magagawa because we don't even know what's coming towards us for the future, 'di ba? Kaya yung pinaka-powerful time talaga is ngayon. Kaya itong invitation sa inyo, live in the now, experience the things that are unfolding sa ngayon, appreciate what is happening sa buhay ninyo sa ngayon, ano? So what else, Leo? We have Epidote, go deeper. Ayan. So, go deeper. Don't rely, no? Yon. Don't rely on whatever it is na nakikita ninyo lang sa surface, no? Kasi hindi lahat ng nakikita natin sa surface, yun na yun, no? Most of the time, there is something bigger na makikita tayo, madidiscover tayo, from underneath the surface, 'di ba? Kaya yun ang ganap dito para sa iba sa inyo dito. Leo, you are being advised here to dig deeper, no? Dig deeper lalo na sa kunyari sa mga taong nakikilala natin. Huwag tayong do not be deceived by appearances kasi kung ano ang nakikita natin sa panlabas ng isang tao, hindi yan ang lahat-lahat about that person, no? So dig deeper, kilalanin ninyo mas lalo yung tao, no? Sa kung ano man ang sitwasyon, huwag kayong masyadong magtitiwala agad, huwag kayong masyadong maniniwala na kung ano yung pinapakita niya for the first 2 days or 3 days or for 1 week sa iyo, yun na yun siya, no? Hindi pa yon. And ganun din sa mga situations, no? Sa mga sitwasyon, sa mga opportunities, 'di ba? Do not be deceived by kung ano lang ang nakikita ninyo sa surface. Always dig deeper, no? So tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Phantom Quartz, embrace change. Napakaganda, no? May mga pagbabagong mag-unfold sa buhay ninyo dito around this time, Leo. So change is coming, no? Talagang change is the only constant thing kasi in the world, 'di ba? Kaya let's embrace change, no? May mga tao din kasi, Leo, na alam mo 'yun, hindi welcoming sa mga pagbabago. Hindi sila open sa mga pagbabago. Hindi sila komportable, no? Kapag merong nagbabago. Kaya maybe ang iba sa inyo, Leo, dito, ganoon, no? Hindi kayo komportable kung alam niyo merong mga pagbabagong magaganap sa inyong paligid and that has a
effect on you. So, maaring may discomfort kayong nararamdaman, ano? Maaring ganun ang sitwasyon for some of you. Kaya, iniimbitahan kayo dito to embrace change, Leo. Embrace change. Kailangan natin sa buhay yan. Diba? Kasi lahat nag-i-evolve eh. Lahat nag-i-evolve. Lahat nagbabago. Kaya kailangan sumabay tayo dyan sa pagbabagong yan, ano? And that is also for the better, no? That is also to experience new things sa buhay natin. Kailangan natin yan sa soul's growth natin, sa soul's evolution natin, no? Kailangan natin ng pagbabago. So, Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Sag, we have appetite. Ayan, get out of your comfort zone, Sagittarius. Napakagandang encouragement ito sa inyo. Kasi maaring meron din na opportunities dito na lumalapit sa inyo, no? That is requiring you to get out of your comfort zone. Maaring ito na yon, no? Sagittarius, ang opportunity ninyo para mag-evolve din kayo. Ito na yung opportunity para mag-thrive kayo, mag-grow kayo, no? Kaya, niimbitahan kayo na to get out of your comfort zone. Dahil ito na yung time para sa pagbabago, no? So, what else? We have Iolite. Yan, shift your money mindset, Sag. Ang iba sa inyo dito siguro, Sag, naka-lock mindset, no? Naka-lock mindset, L-A-C-K mindset, no? Kapag yan ang iniisip natin, ako, mas lalong dadami ang financial problems, mas lalong dadami yung kulang, yung pangangailangan sa pera, no? Kasi always remember, Sagittarius, no, na yung thoughts natin are very powerful, no? Very powerful. Kung ano yung lumalabas sa 3D reality natin, that is the exact manifestation. Parang mirror yan ng kung ano ang nasa isip natin, kung anong iniisip natin. Kaya, it is very powerful ang isip natin. Kung ano ang nasa isip natin, yun ang kinikreate natin sa 3D reality natin. Kaya, itong reminder sa inyo dito na i-shift na ninyo ang inyong money mindset, no? From lack mindset to prosperity and to prosperous and abundant mindset and positive mindset lang, no? Dahil we don't want scarcity, di ba? We don't want difficulties, lalo-lalo na pagdating sa kaperahan. Kaya, i-shift na ninyo ang naiisip ninyo, no? Isipin ninyo na abundant kayo, isipin ninyo na prosperous kayo, isipin ninyo na marami kayong financial blessings so that yun ang ma-attract ninyo into your life, no? Very powerful very magnetic ang thoughts natin. Kaya kung ano ang iniisip natin, yun ang energy then na na-attract natin towards us. Kaya let's make it positive, let's make it prosperous, and let's make it abundant, nang sa ganon maging prosperous and abundant ang talaga ang buhay natin, no, Sag? What else? We have Citrine, bring in the light. Yan. So, bring in the light, lalong-lalo na din dito sa isip ninyo, no? Lalong-lalo na dito sa lack mindset na meron kayo. So, bring in the light. Balutin ninyo ng liwanag yan, no? Dahil kung ano kung maliwalas ang inyong pag-iisip, maaliwalas ang mga bagay na iisip ninyo, maaliwalas din ang magiging buhay ninyo, no? Ganun lang yon. Like attracts like. Kung baga, like attracts like. Kung ano yung energy natin, that is exactly the kind of energy din na na-attract natin. Yun ang namamagnetize natin sa buhay natin. Kaya, bring in the light para magliwanag ang buhay ninyo, para magliwanag ang lahat ng sitwasyon ninyo sa buhay, no? Kung meron kayong mga dark circumstances na pinagdadaanan sa ngayon, no? Bring in the light, paliwanagin ninyo, ilabas ninyo ang sarili ninyong liwanag, no? At balutin ninyo ang kung ano man ang dark circumstances na meron kayo sa sarili ninyo so that maging maayos, maging maaliwalas, ma-attract ninyo yung solusyon towards you at mawala na, totally ma-dissolve na kung ano man ang dark situation ninyo sa buhay, mapalitan na ng solusyon, mapalitan na ng kaginhawaan, mapalitan na ng happiness, no? So what else? We have Jade, be the bigger person.
Ayan. So, maybe maybe may sitwasyon kayo dito na kailangan ninyo na magpakatatag kayo, kailangan na magpaka-humble kayo, no? Yung ganon. Kasi siguro kung ang ibang tao ang aasahan ninyo na sila yung magpaka-humble, sila yung mag-initiate ng conversation sa inyo, maaaring wala, no? Maaaring wala. Kaya para lang maayos ang kung ano man ang sitwasyon dito, kasi maaaring may hindi kayo, let's say for example, may hindi kayo pagkakaintindihan with another person, maybe you are not on the same page with another person, no? May discussion siguro na nangyari, no? Maaring wala, no? Hindi maaayos yan kasi maaring masyado din ma-pride yung isang tao, no? Kaya parang iniimbitahan kayo dito na be the bigger person. Anyways, kayo naman siguro yung mas emotionally matured na, mas understanding kayo, mas mapagpasensya kayo, mas emotionally matured na kayo, kaya kayo na lang yung mag-act as the bigger person, no? Kayo na yung magpakumbaba, kayo na lang yung mag-initiate ng conversation nang sa gayon, ano? Kung hindi rin naman kayo komportable na may hindi kayo pagkakaintindihan with another person, then it is your opportunity na din, ano, na kausapin na lang siya, ayusin kung ano ang hindi pagkakaintindihan, diba? But of course, this is not going to resonate with everyone. So just take as it resonates, Sagittarius, at use your own judgment and discernment, no? Sa inyong sitwasyon. Depende sa inyong sitwasyon. Pag-isipan ninyo din kung ano ang mas makakabuti, no? So, we have Lapidolite, recall your dreams, Sagittarius. May mga gabay dito na pinapadala sa inyo ang Divine Universe through your dreams. Kaya, napakahalaga, no, na i-decode ninyo ang ibig sabihin ng mga elements na napipick up ninyo sa inyong panaginip. Kung naaalala nyo pa, no, yung inyong mga panaginip, kung ano man ang mga elements na natatandaan pa ninyo pagising ninyo, write them down on paper. At saka, pag may time na kayo, or kung you should make time also, no, siguro, para ma-decode ninyo kung anong ibig sabihin ng mga elements ng panaginip ninyo. I-google ninyo yan. There are so many resources na online, no, na nag-explain ng ibig sabihin ng mga panaginip natin. Sulat ninyo ang ibig sabihin ng mga elements na yun, because that is your reference, no? That is your guidance, no, as you navigate your situation sa ngayon and in the future, no, Sag? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.